Ang amoy ng bagong lutong pandesal ang laging hudyat ng kapayapaan para kay Liana. Iyon ang pamilyar na samyo ng kanyang maliit na mundo, ang mabangong paalala ng lahat ng bagay na tama at nasa tamang lugar. Mula sa kanyang pwesto sa likod ng counter ng itamis ni Mama, Bakery, tanaw niya ang tatlong milagro ng kanyang buhay. Sina Lara, Lucia at Luna. Ang kanyang kambal na mga anghel. Sa sulok ng panaderya, sa isang maliit na espasyong ginawa niyang palaruan, sabay-sabay na tumatawa ang mga ito habang pinag-aagawan ang isang laruang eroplano. Sa edad na 7, ang kanilang mga tawa ang musika sa kanyang mga tainga, ang kanilang mga ngiti ang nagbibigay kulay sa bawat araw niya. Ito ang kanyang buhay. Tahimik. Simple. Sapat na. Isang matinis na tunog mula sa kampanilya sa pinto ang pumutol sa tahimik na sandaling iyon. Otomatiko siyang nag-angat ng tingin, isang nakasanayang ngiti ang handa na sa kanyang mga labi para sa kung sino mang customer. Isang lalaki ang pumasok, ang anyo nito ay isang anino laban sa maliwanag na sikat ng araw sa labas. Matangkad. Matipuno ang pangangatawan. Suot nito ang isang unipormeng puti at malinis, isang uniporme ng piloto. Good afternoon, sir. Welcome sa tamis ni Mama, bati ni Liana, ang kanyang boses ay magalang at sanay. Nagsimulang humakbang palapit ang lalaki. Bawat hakbang ay tila nagpapabagal sa oras. Hindi pa rin maaninag ni Liana ang mukha nito, ngunit may isang bagay sa tindig nito, sa paraan ng paglakad, na nagpadala ng kakatuwang kuryente sa kanyang balat. At nang tuluyan na itong makalapit sa counter, kung saan tumama na ang ilaw sa mukha nito, biglang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Liana. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi niya makontrol. 8 taon. 8 taon ng paglimot. 8 taon ng paghilom. 8 taon na pilit niyang ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Ngunit ngayon, narito ito. Nakatayo sa kanyang harapan. Buhay na buhay. Liana. Ang boses na iyon. Mas malalim na ngayon, mas may bigat, ngunit iyon pa rin ang boses na minsan ay naging paborito niyang himig. Ang boses na bumubulong sa kanya sa gabi, ang boses na nangako ng walang hanggan. Ang boses na huli niyang narinig sa isang tawag sa telepono, bago ito tuluyang naglaho na parang bula. Marco de Silva. Isang kidlat ng gulat at takot ang sabay na tumama sa dibdib ni Liana. Ang unang-una niyang reaksyon ay hindi para sa sarili. Agad na napabaling ang kanyang mga mata sa sulok kung nasaan ang kanyang mga anak. Naglalaro pa rin sila, walang kamalay-malay sa multo ng nakaraan na kararating lang. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Paano kung mapansin niya? Paano kung makita niya sa mga mukha ng mga bata ang isang bagay na pamilyar? Marco, halos pabulong na sagot ni Liana, ang pangalan nito ay parang lason sa kanyang dila. Anong ginagawa mo rito? Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga matang iyon, na dati puno ng ningning at pangarap, ay may bakas na ngayon ng lungkot at pag-aalinlangan. Bumalik ako, Liana. Umuwi ako. Umuwi? Saan? Sa San Isidro. Pagkatapos ng 8 taon? Parang isang masamang biro. Pinilit ni Liana na patigasin ang kanyang puso, na itayo ang pader na matagal na niyang sinanay na buuin sa tuwing may magtatanong tungkol sa ama ng kanyang mga anak. Wala ka nang dapat balikan dito, malamig niyang sabi, at kumuha siya ng basahan para punasan ang counter na malinis na naman. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang umiwas sa mga mata nito na tila ba kayang basahin ang lahat ng lihim na itinatago niya. Liana, please. Mag-usap tayo, pakiusap ni Marco, ang boses ay naglalaman ng pagsusumamo. Tungkol saan, matigas niyang tanong. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo, Marco. Matagal na. Isang malakas na halakhak mula kay Lucia ang umalinggaw sa buong tindahan. Mama, tingnan mo. Ang eroplano ko, mas mabilis lumipad. Otomatikong napalingon si Marco sa direksyon ng boses. Nakita ni Liana ang pagbabago sa ekspresyon nito, mula sa pagsusumamo, napalitan ito ng pagkagulat, at pagkatapos ay pagtataka. Tinitigan nito ang tatlong magkakamukhang bata na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya ng may kuryosidad.
Mga anak mo, tanong ni Marco, ang boses ay tila hindi makapaniwala. Tumango si Liana, ang puso niya ay kumakarera sa kaba. Mga anak ko. Nakita niya kung paano sinuri ni Marco ang mukha ng bawat isa. Si Lara na may seryosong mukha. Si Lucia na may malapad na ngiti. At si Luna na medyo mahiyain. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Marco na para bang may isang bagay siyang sinusubukang kalkulahin sa kanyang isipan. Hindi na ito pwede. Kailangan na niyang umalis. Bago pa may matuklasan si Marco na sisira sa tahimik na buhay na binuo niya para sa kanyang mga anak. Pasensya na, sabi ni Liana, ang boses ay formal at walang emosyon. Tinanggal niya ang kanyang apron. Magsasara na kami. Pero Liana, 3:00 pa lang ng hapon, gulat na sabi ni Marco. May kailangan akong asikasuhin. Kinuha niya ang karatula na may nakasulat na closed at isinabit ito sa pinto. Hindi niya ito tinitingnan. Hindi niya kaya. Ang bawat segundo na nananatili si Marco sa kanyang harapan ay parang isang pagtatsure. Liana, sandali lang. Mauna ka na, Marco, putol niya sa sasabihin ito. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Mga anak, uwi na tayo. Tulungan niyo si Mama na magligpit ng mga laruan. Ang boses niya ay malumanay nang kausapin ang mga bata, isang malaking pagkakaiba sa tila iyelong boses na ginamit niya kay Marco. Naramdaman niya ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanyang likuran, tila ba sinusunog nito ang kanyang damit. Mama, sino po siya? Tanong ni Lara, ang pinakaseryoso sa tatlo, habang itinuturo si Marco. Nanigas si Liana. Isang-isang customer lang, anak. Halina kayo. Mabilis niyang pinulot ang mga laruan, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inakay niya ang kanyang 3 anak patungo sa pinto sa likuran ng counter, ang daan papasok sa maliit na bahay na karugtong ng panaderya. Ito na ang kanyang pagkakataon para tumakas. Liana, maghihintay ako, dinig niyang sabi ni Marco mula sa kanyang likuran. May determinasyon sa boses nito na nagpadala ng takot sa buong sistema niya. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumingon. Ipinasok niya ang kanyang mga anak sa pinto, at bago niya ito isara, sumulyap siya ng isang saglit. Nakatayo pa rin doon si Marco, mag-isa sa gitna ng kanyang panaderya, ang anyo ay naliligaw at nalulungkot. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangungulila na pilit niyang kinalimutan. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Isinara niya ang pinto ng may bahagyang kalabog at mabilis na kinandado ito. Napasandal siya sa pinto, ang dibdib ay humahabol sa paghinga. Narinig niya ang mahinang tunog ng kampanilya sa pinto ng tindahan, hudyat na tuluyan na itong umalis. Sa wakas, wala na siya. Ngunit ang kapayapaan na inaasahan niyang maramdaman ay hindi dumating. Sa halip, isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa kanya, mas mabigat kaysa sa ingay ng kanyang kumakabang puso. Mama, okay ka lang po? Namumutla ka, sabi ni Lucia, hinawakan ang kanyang kamay. Pinilit ni Liana ng ngumiti, isang pilit na ngiti na alam niyang hindi umabot sa kanyang mga mata. Yumuko siya para magpantay sa kanyang anak. Okay lang si Mama, baby. Medyo napagod lang. Sige na, maglaro muna kayo sa sala habang naghahanda ako ng merienda. Sumunod naman ang mga bata. Pero si Liana ay nanatili sa kinatatayuan, nakasandal sa pinto, nanginginig. Bakit ngayon pa? Bakit kailangan niyang bumalik? Pagkatapos sirain ang kanyang puso at iwan siyang mag-isa para harapin ang pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay, babalik siya na parang walang nangyari. Ang buong hapon ay lumipas na parang isang panaginip o isang bangungot. Naghanda siya ng pagkain, tinulungan ang mga bata sa kanilang takdang aralin, at sinubukang maging normal. Ngunit ang imahe ni Marco, ang kanyang uniforme, ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pagtataka ng makita ang mga bata, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng hapunan at ng kanilang nakagawi ang pagkukwentuhan, oras na para matulog ang kambal. Isa-isa niya silang hinalikan sa noo habang nakahiga na sila sa kanilang kama. Si Lara sa kaliwa, si Lucia sa gitna, at si Luna sa kanan. Good night, Yiffy Angels, bulong niya. Good night, Mama, sabay-sabay nilang sagot. Nakangiti si Liana habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Kakayanin niya ang lahat para sa kanila.
Kahit ang muling pagharap kay Marco kung kinakailangan. Patatayuin niya ulit ang mga pader na giniba nito kanina. Akmang tatayo na siya para patayin ang ilaw nang marinig niya ang isang maliit na boses. Mama! Si Luna, ang pinakamahiyain sa tatlo. Bakit, anak? Malambing niyang tanong. Nag-atubili si Luna ng bahagya, ang mga mata nito ay puno ng inosenteng kuryosidad. Huminga ito ng malalim bago magtanong, ang mga salita ay simpleng-simple, ngunit tumusok sa puso ni Liana na parang isang punyal. Sino po yung pilot na malungkot kanina? Parang may pumiga sa puso ni Liana. Ang mga luhang pinigilan niya buong hapon ay biglang nagbadyang tumulo. Paano niya sasagutin ang isang tanong na siya mismo ay hindi alam kung paano haharapin? Ang hangin sa silid ay tila naubos, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang basag na puso. Ang pinto ng itamis ni Mama ay nagsara ng may kalabog, at ang tunog na iyon ay sumampal kay Marco ng mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita na binitawan ni Liana. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng panaderya, mag-isa, habang ang matamis na amoy ng tinapay ay tila naging mapait na paalala ng pagtanggi. Ang init ng hapon ay walang panama sa lamig na gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ganoon na lang ang galit niya? Inaasahan niyang magagalit si Liana. Inaasahan niyang masasaktan ito. Ngunit ang klase ng lamig na ipinakita nito ay parang isang pader na bakal, hindi matinag, hindi mapasok. Para siyang isang estranghero, isang dayuhan sa lugar na minsan ay naging tahanan ng kanyang puso. Lumabas siya ng panaderya, ang tunog ng kampanilya ay parang isang paalam. Napahinto siya sa labas, tinitingnan ang pangalan ng tindahan, tamis ni Mama. Isang kurot ang naramdaman niya sa kanyang puso. Mama! Ina na pala si Liana. At hindi lang ng isang anak. Tatlong magkakamukhang batang babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. Naglakad siya palayo ng walang tiyak na direksyon, ang mga paa niya ang nagdadala sa kanya sa mga pamilyar na kalye ng San Isidro. Walang gaanong nagbago. Ang mga lumang bahay, ang plaza, ang malaking puno ng akasya sa gitna nito, lahat ay pareho pa rin. Ngunit para kay Marco, ang lahat ay iba na. Dahil wala na si Liana sa tabi niya. Pumasok siya sa nag-iisang hotel sa bayan, isang maliit ngunit malinis na lugar. Pagdating sa kanyang silid, ang unang ginawa niya ay hubarin ang kanyang uniforme. Ang malinis na puting damit na sumisimbolo sa lahat ng kanyang pinaghirapan ay biglang parang naging isang kasuotan ng pagkukunwari. Isinabit niya ito ng maayos sa aparador, ngunit ang bigat ng pagiging isang piloto, isang kapitan, ay nanatili sa kanyang mga balikat. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang wallet. Mula sa isang lihim na sisidlan nito, maingat niyang inilabas ang isang luma at tupi-tuping litrato. Kupas na ang mga kulay nito, ngunit ang mga ngiti ay malinaw pa rin. Siya at si Liana, noong high school graduation nila. Magkaakbay sila, ang mga mata nila ay puno ng mga pangarap at pangako. Siya, nangangarap na maging piloto. Siya, nangangarap na bumuo ng isang pamilya kasama niya. Anong nangyari sa atin, Liana? Bulong niya sa litrato. Ang totoo, alam niya. Alam niya kung bakit siya umalis. Hindi dahil sa ayaw na niya. Umalis siya dahil sa kahihiyan. Isang linggo bago ang dapat sana ipag-alis niya, papuntang Maynila para sa flight school, isang bomba ang sumabog sa buhay ng kanyang pamilya. Nalugi ang maliit na negosyo ng kanyang ama. Naubos ang lahat ng kanilang ipon. Ang perang nakalaan para sa kanyang pag-aaral ay nawalang parang bula. Ang kahihiyan ay kumain sa kanyang pagkatao. Paano niya sasabihin kay Liana na ang lalaking nangako sa kanyang aabutin ang mga bituin ay bigla na lang palang walang-wala? Paano niya haharapin ang pamilya nito na puno ng paghanga sa kanya? Ang kanyang pride, ang kanyang pagkalalaki, ang nagdikta sa kanya na manahimik. At doon pumasok ang itulong mula sa langit o sa impyerno, hindi niya masabi. Isang dating kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, si Ihi Villaroman, ang nag-alok na sagutin ang lahat ng kanyang gastusin. Isang scholarship, sabi nito, na walang hinihinging kapalit. Noong una, hindi siya makapaniwala. Ngunit sa gitna ng desperasyon, kumapit siya sa alok na iyon. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang umalis agad, mag-focus sa pag-aaral, at iwanan ang lahat ng distraksyon. At ang pinakamalaking kidistraksyon sa kanyang buhay noon ay si Liana. Ang pag-ibig niya para dito.
Kaya't isang gabi, tinawagan niya si Liana. Gumawa siya ng isang kwentong hindi niya kailanman mapapatawad sa kanyang sarili. Sinabi niyang kailangan niyang unahin ang kanyang pangarap na hindi pa siya handa para sa seryosong relasyon. Ang bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak niya sa sarili niyang puso, ngunit itinuloy niya. Narinig niya ang pagbasag ng boses nito sa kabilang linya, ang tahimik na paghikbi na sumira sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng tawag na iyon, pinatay niya ang kanyang cellphone at hindi na muling binuksan pa. Kinabukasan, umalis siya ng San Isidro na dala-dala ang bigat ng isang kasinungalingan. Isang malakas na ring mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa mapait na pagbabalik-tanaw. Nakita niya ang pangalan sa screen, Cassandra Villaroman. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Cass. Marco, my love. How's your little trip down memory lane? Ang boses ni Cassandra ay matamis, parang pulot, ngunit may bahid ng bakal sa ilalim nito na laging nagpapaalala kay Marco kung sino talaga ang maihawak ng mga baraha. It's fine, tipid niyang sagot, tumayo at naglakad patungo sa bintana. Fine. Just fine. I was hoping for productive. Remember, I allowed you this short vacation to settle your personal matters. Our future is waiting, Marco. The press conference for the new airline expansion is next week. I know, Cass. I haven't forgotten. Good. Because I'm getting impatient. I want you back in Manila Gisay the end of the week. With a clear head and no baggage from the past. Understood. Ang boses nito ay hindi na nagtatanong. Nag-uutos ito. Understood, sagot ni Marco, ang panga ay naninigas. Excellent. I'll call you tomorrow. I love you, sabi ni Cassandra bago ibaba ang tawag. I love you. Ang mga salitang iyon mula kay Cassandra ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng init. Sa halip, ang mga ito'y parang mga kadena, paalala ng kanyang utang na loob, isang utang na ngayon ay may kasama ng kontrata ng kasal. Ibinaba niya ang cellphone at napasuntok ng mahina sa pader. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang kausapin si Liana, ipaliwanag ang lahat at humingi ng tawad. Baka sakali, sa isang milagro, ay mapatawad pa siya nito. Kinahapunan, hindi na niya natiis ang pananatili sa loob ng hotel. Lumabas siya para maglakad-lakad, umaasang masilayan man lang si Liana mula sa malayo. Dinala siya ng kanyang mga paa sa parke ng bayan, ang lugar kung saan sila madalas magkita noon. At doon, nakita niya sila. Si Liana ay nakaupo sa isang bench, pinapanood ang kanyang 3 anak na naghahabulan sa damuhan. Ang araw ay patapos na, at ang ginintuang sinag ng hapon ay nagbibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Liana habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak, isang ngiti na dalisay at puno ng pagmamahal. Ang ngiting iyon ang unang minahal ni Marco sa kanya. Napako siya sa kanyang kinatatayuan, nagtatago sa likod ng isang malaking puno. Tinitigan niya ang mga bata. Kambal. Magkakamukha sila, ngunit may kanya-kanya silang katangian. At habang tinititigan niya ang isa sa kanila, ang batang may pinakamalapad na ngiti, isang kakatuwang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang ngiti ng batang iyon. Kamukhang-kamukha nito ang ngiti ni Liana sa kupas na litrato sa kanyang wallet. Parehong-pareho. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanya na humakbang palapit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Gusto niyang makita sila ng mas malapitan. Ngunit bago pa siya makalayo, napansin siya ni Liana. Ang ngiti nito ay biglang naglaho na parang bulang pinaputok. Napalitan nito ng ekspresyon ng pagkatakot, isang matinding takot na hindi niya nakita kanina sa panaderya. Mabilis itong tumayo. Lara! Lucia! Luna! Halikayo rito, uwi na tayo, sigaw ni Liana, ang boses ay nanginginig at apurado. Nakita ni Marco ang pagkalito sa mukha ng mga bata, ngunit mabilis silang tumakbo palapit sa kanilang ina. Agad silang inakay ni Liana palayo, halos kalagkarin na ang mga ito sa pagmamadali. Ni hindi man lang ito lumingon sa kanyang direksyon. Muli, tinakasan siya nito na parang isang salot na kailangang iwasan. Naiwan siyang nakatayo doon, ang puso ay parang pinipiga. Bakit ganoon na lang ang takot niya? Hindi lang ito galit. Ito ay takot. Ano ang ikinatatakot niya?
Naglakad siya patungo sa bench kung saan sila nakaupo kanina. Umupo siya, ramdam ang init na naiwan mula sa kanila. Napayuko siya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. May isang piraso ng puzzle na hindi niya mahanap. Isang malaking puwang sa kwento na hindi niya maintindihan. Sa kanyang pagyuko, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin sa damuhan. Isang maliit na bagay na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Kinuha niya ito. Isang hair clip. Kulay rosas, may disenyo ng isang maliit na eroplano. Napatitig siya rito. Isang laro ang eroplano kanina sa panaderya. Isang hair clip na may disenyo ng eroplano ngayon. Napakaliit na bagay, ngunit para kay Marco, ito ay isang mahalagang detalye. Isang koneksyon. Isinara niya ang kanyang palad, mahigpit na hinawakan ang hair clip na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang lamig at galit ni Liana. Ang takot sa mga mata nito. Ang pamilyar na ngiti ng isa sa mga bata. Ang hair clip. Lahat ng ito ay umiikot sa kanyang isipan, bumubuo ng isang tanong na unti-unting lumalakas at nagiging isang sigaw sa loob niya. Pinaglaruan ba siya ng tadhana, o may isang katotohanang sadyang itinatago sa kanya? Tumingala siya sa langit, ang kulay kahel na abot tanaw ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangakong binitiwan niya sa lugar na ito. Ngunit ngayon, may isang bagong pangako siyang binubuo sa kanyang sarili. Iba na ang kanyang misyon. Hindi na lamang ito tungkol sa paghingi ng tawad. Hinawakan niya ng mahigpit ang hair clip, ang metal na gilid nito ay bumaon sa kanyang palad. Hindi ako aalis, bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Ang sumunod na araw ay lumipas na may kasamang mabigat na tensyon. Bawat tunog ng kampanilya sa pinto ng panaderya ay nagpapakaba sa dibdib ni Liana, sa takot na baka ang anino ni Marco na naman ang kanyang makita. Ngunit hindi ito nagpakita. Ang kanyang pagkawala ay dapat sanang magbigay ng ginhawa, pero sa halip, nag-iwan ito ng isang nakakabinging tanong, nasaan siya? Ano ang susunod niyang gagawin? Kinahapunan, habang nagliligpit si Liana, napansin niya ang pagdidilim ng kalangitan. Ang dating asul na langit ay napalitan ng kulay abong mga ulap na tila may dalang babala. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, dala ang amoy ng lupa at paparating na ulan. Isang bagyo ang inanusyo sa radyo, hindi gaanong kalakasan, ngunit sapat na para magdulot ng pangamba sa mga taga San Isidro. Mga anak, pasok na sa loob. Ulan na ng malakas, tawag niya sa kanyang kambal na naglalaro pa sa munting bakuran sa likod. Sinunod nila ang utos ng ina. Ilang sandali pa, bumuhos ang malakas na ulan, hinahampas ang yero nilang bubong na parang libo-libong maliliit na drum. Kasabay ng malakas na kulog, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Isang saglit ng ganap na kadiliman, bago nagsigawan ng bahagya ang kanyang mga anak. Mama, brownout, sigaw ni Lucia. Agad na kinapa ni Liana ang drawer para sa kandila at posporo. Huwag kayong matakot, mga anak. Nandito lang si Mama. Nang masindihan niya ang kandila, ang maliit na liwanag nito ay nagbigay ng gumagalaw na mga anino sa dingding. Umupo silang apat sa sahig, magkakayakap. Sa kabila ng nakakatakot na panahon sa labas, mayroon pa ring kapayapaan sa loob ng kanilang munting tahanan. Ito ang kanyang santuwaryo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Mama, ang sakit po ng ulo ko, mahinang sabi ni Lara, ang pinakatahimik sa tatlo. Agad na napakapa si Liana sa noo nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nag-aapoy sa lagnat ang kanyang anak. Halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang kamay niyang kinapa ang noo ni Lara, pagkatapos ay ang sarili niyang noo para ikumpara. Napakainit. Nagsimula siyang magpabalik-balik sa maliit na sala, hindi alam kung ano ang unahin. Gamot. Kailangan niya ng gamot. Kinapa niya ang medicine kit sa dilim. Nahanap niya ang paracetamol, ngunit ang huling piraso ay naibigay na pala niya kay Luna noong isang linggo. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang dalhin si Lara sa health center. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang pinakamalapit na tricycle driver na kakilala niya, ngunit wala itong signal. Ang bagyo ay tiyak na nakaapekto sa tore ng komunikasyon. Ang panik ay nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Magbihis kayo, mga anak. Pupunta tayo sa klinik, sabi niya sa dalawa pa, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses.
Binihisan niya si Lara ng jacket, binalot ito sa makapal na kumot at maingat na binuhat. Ang dalawa pa niyang anak ay nakakapit sa kanyang palda, parehong takot sa dilim at sa sakit ng kanilang kapatid. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na hangin at ulan ang sumalubong sa kanila. Imposibleng maglakad sa ganitong panahon. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib. Wala siyang sasakyan. Wala siyang matawagan. Nasa gitna sila ng isang bagyo at ang anak niya ay may mataas na lagnat. Napaupo siya sa sahig malapit sa pinto, yakap-yakap si Lara, ramdam ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig niya sa pinto ng panaderya. Nag-atubili siya. Sino naman ang pupunta sa kanyang tindahan sa ganitong oras at panahon? Ngunit ang pagkatok ay hindi tumitigil. Dala-dala ang pag-asa na baka isa itong kapitbahay na may sasakyan, maingat niyang binuksan ng bahagya ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, ang puting damit ay nakadikit na sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tumutulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Si Marco. Liana. Nakita kong namatay ang ilaw ninyo. Okay lang ba kayo? Sigaw nito para madaig ang ingay ng ulan. Napansin nito ang batang buhat-buhat niya. Anong nangyari? Nilalagnat siya. Mataas. Kailangan ko siyang dalhin sa klinik pero wala akong masakyan, sagot ni Liana, ang boses ay basag na. Sa pagkakataong iyon, nawala ang lahat ng galit at pader na itinayo niya. Ang nakikita lang niya ay isang ama na nag-aalala para sa kanyang anak at isang lalaking maaaring makatulong. Halika na. Gamitin natin ang sasakyan ko, sabi ni Marco nang walang pag-aalinlangan. Hindi na nag-isip pa si Liana. Tinulungan siya ni Marco na isakay ang 3 bata sa sasakyan nito. Maingat niyang inilagay si Lara sa kanyang kandungan sa passenger seat habang ang dalawa pa ay umupo sa likod. Ang biyahe papuntang health center ay puno ng tensyon. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang ritmikong tunog ng wiper ang maririnig. Bawat isa ay nakatingin sa labas, sa daan, ngunit ang kanilang mga isip ay malayo ang nilalakbay. Minsan, sumusulyap si Liana kay Marco. Ang mga kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakapokus sa daan na halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. Pagdating sa health center, agad na inasikaso ng nurse si Lara. Habang ginagamot ito, naiwan si Liana at Marco kasama sina Lucia at Luna sa waiting area. Umiiyak na si Luna, takot sa paligid at sa sitwasyon. Dede, tahan na, sabi ni Liana, ngunit ang kanyang atensyon ay nakailara sa kabilang silid. Umupo si Marco sa tabi ni Luna. Huwag kang matakot, malumanay niyang sabi. Ang mga piloto hindi natatakot sa kulog. Alam mo ba kung bakit? Kasi mas mataas kaming lumipad kaysa sa mga ulap. Napatigil sa pag-iyak si Luna at napatingin sa kanya. Maging si Lucia ay lumapit. Nagsimulang magkwento si Marco tungkol sa mga bituin at mga eroplano, at sa isang iglap, ang takot ng 2 bata ay napalitan ng paghanga. Pinagmasdan sila ni Liana mula sa malayo. Isang kurot ang naramdaman niya sa puso. Nakikita niya ngayon ang isang bahagi ni Marco na hindi niya pa nakikita noon, ang pagiging isang ama. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas ang nurse. Okay na po siya. Napababa na namin ang lagnat. Kailangan lang po ng pahinga at ng tamang gamot. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Liana. Pinasalamatan niya ang nurse at binuhat ang natutulog ng si Lara. Pabalik sa sasakyan, ang tensyon ay bahagyang nabawasan, ngunit napalitan ito ng isang awkward na katahimikan. Pagdating sa bahay, humina na ang ulan. Maingat na inihiga ni Liana si Lara sa kama. Nang bumalik siya sa sala, nakita niya si Marco na nakatayo malapit sa pinto, hindi alam kung aalis na ba o hindi. Salamat, Marco, sinsero niyang sabi. Hindi ko alam ang gagawin ko kung hindi ka dumating. Wala yon, sagot nito. Kamusta na siya? Okay na. Natutulog na. Isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Gusto mo ng mainit na tsaa? Bago ka umalis, alok ni Liana. Pakiramdam niya, ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya bilang pasasalamat. Tumango si Marco.
Habang si Liana ay pumasok sa kusina para magtimpla, naiwan si Marco sa sala. Ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng malambot na ilaw sa mga bagay sa paligid. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang maliit na estante na puno ng mga palamuti. May isang bagay doon na nakakuha ng kanyang pansin. Isang lumang picture frame. Nilapitan niya ito. Ang litrato sa frame ay pamilyar. Ito ang litrato nila ni Liana noong high school graduation nila. Ang parehong litrato na nasa wallet niya. Hinawakan niya ang frame, ang daliri niya ay dumampi sa nakangiting mukha ni Liana. Binaliktad niya ito, marahil sa ugali lang, para tingnan kung may nakasulat sa likod. At doon, nakita niya ito. Ang sarili niyang sulat kamay mula 8 taon na ang nakalipas. Para sa aking nag-iisang Liana. Mahal na mahal kita. 05 paghahati 15. Ang petsa kung kailan siya umalis. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ngunit may isa pang napansin si Marco. Sa likod ng karton ng frame, may isang bagay na nakasukbit, nakatago sa pagitan ng kahoy at ng litrato. Dahil sa pagkaluma ng frame, medyo maluwag na ang pagkakalagay ng likod nito. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang binuksan ang mga munting pansara nito. Dahan-dahan niyang inangat ang karton. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Hindi lang isa, kundi 3 maliliit na dokumento ang nakatago doon. 3 magkakaparehong papel na nakatiklop ng maayos. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang kinukuha ang mga ito. Dahan-dahan niyang ibinuklat ang isa. Sa kabila ng madilim na silid na tanging kandila lang ang nagbibigay liwanag, malinaw na malinaw ang mga salitang nakasulat sa itaas ng papel. Certificate of Live Birth. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis, na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Binasa niya ang mga detalye. Name, Lara Reyes. Mother's name, Liana Reyes. Date of birth, February 14 na. Napapikit siya. February 14 na. Halos 9 na buwan pagkatapos niyang umalis. Nagkataon lang ba? Nanginginig niyang binuklat ang pangalawang papel. Name, Lucia Reyes. Mother's name, Liana Reyes. Date of birth, February 14 na. At ang panghuli. Name, Luna Reyes. Mother's name, Liana Reyes. Date of birth, February 14 na. Pare-parehong apelyido. Pare-parehong pangalan ng ina. Pare-parehong petsa ng kapanganakan. Kambal. 3 kambal. Ngunit ang mga mata niya ay napako sa isang blangkong espasyo sa bawat dokumento. Ang espasyo kung saan dapat nakasulat ang pangalan ng ama. Father's name. Blanko. Walang nakasulat. Ang ingay ng bagyo sa labas, ang pagpatak ng kandila, ang paghinga niya, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tanong sa kanyang isipan. Ang tanong na binuo ng malamig na pagtanggap ni Liana, ng takot sa mga mata nito, ng pamilyar na ngiti, ng hair clip na may eroplano, at ngayon, ng 3 dokumentong ito. Lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkasya sa isang iglap. Isang katotohanan na napakasakit, napakalaki at napakalinaw. Marco. Heto na ang tsaa mo. Ang boses ni Liana mula sa kusina ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang isinara ang kanyang palad, hawak ang 3 papel. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng gulat, sakit, at isang tanong na handa ng sumabog. Nakatayo si Liana sa may pinto ng kusina, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang ngiti nito ay bahagyang pagod ngunit puno ng pasasalamat. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Marco, at pagkatapos, ang mga papel na hawak nito. Nabitiwan ni Liana ang mga tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay umalinggaw sa katahimikan ng gabi, kasing lakas at kasing sakit ng pagbasag ng 2 puso sa silid na iyon. Ang tunog ng nabasag na porselana ang pumunit sa nakabibinging katahimikan. Para kay Marco, ang bawat piraso ng basag na tasa sa sahig ay isang piraso ng kanyang buhay na hindi na muling mabubuo. Nakatayo siya, ang 3 papel ay nanginginig sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Liana. Si Liana, na kanina lang ay larawan ng pagod ngunit nagpapasalamat na ina, ay ngayon isang estatwang nabasag.
Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot at pagkatalo. Nakatingin ito hindi sa mukha ni Marco, kundi sa mga papel na hawak niya. Ang ebidensya. Ang katapusan ng kanyang kasinungalingan. Hindi gumagalaw si Marco. Hindi siya makagalaw. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabigat, ang bawat pintig ay isang tanong, totoo ba? Totoo ba? Totoo ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ipinakita ang mga dokumento. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas ito, ay halos hindi marinig. Isang basag na bulong na puno ng sakit at pagkalito. Liana, ano nang ibig sabihin ito? Walang salitang lumabas sa bibig ni Liana. Sa halip, isang hikbi ang kumawala, isang tunog ng pagsuko. Ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, sa gitna ng mga basag na tasa at natapong tsaa, na parang isang manikang pinutulan ng tali. Doon, sa sahig ng kanyang kusina, humagulhol siya ng walang tigil. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ang naging kumpirmasyon. Isang nag-aapoy na galit ang biglang pumalit sa pagkabigla ni Marco. Galit hindi lang para kay Liana, kundi para sa sarili niya. Paanong naging ganito siya kabulag? Paanong hindi niya nakita? Humakbang siya palapit, maingat na iniwasan ang mga bubog, at tumayo sa harapan nito. Ang kanyang boses ay hindi na isang bulong. Ito ay isang akusasyon. Bakit, sigaw niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa maliit na bahay, sapat na para magising ang mga anghel na natutulog sa kabilang silid. Bakit mo to tinago sa akin, Liana? Sagutin mo ako. Itinaas ni Liana ang kanyang mukha, basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng sakit. Para sa'yo, sigaw niya pabalik, ang boses ay garalgal. Ginawa ko to para sa'yo. Para sa pangarap mo. Pangarap, tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Pangarap mo, tumayo si Liana, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang maging piloto. Ang abutin ang mga ulap. Iyon ang palagi mong sinasabi. Iyon ang laman ng bawat sulat mo. Kung nalaman mo ang tungkol sa kanila, alam kong iiwan mo ang lahat. Sasayangin mo ang iyong kinabukasan para sa isang responsibilidad na hindi ka pa handa. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong kami ang maging dahilan ng pagkasira ng mga pangarap mo. Pangarap. Ang salitang iyon ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Napatingin siya sa kawalan. Ang buong sakripisyo pala nito ay nakabase sa isang maling akala. Ang buong 8 taon ng paghihirap nito ay dahil sa isang kasinungalingan na siya mismo ang nagsimula. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Hindi ito masayang tawa. Ito ay tunog ng isang pusong nabibiyak, isang tawa na puno ng sakit at kabalintunaan. Napahawak siya sa kanyang ulo, hindi makapaniwala sa trahedya ng kanilang sitwasyon. Sakripisyo, sabi niya, ang bawat salita ay may bahid ng lason. Tinatawag mo yang sakripisyo. Liana, ninakaw mo sila sa akin. 8 taon. 8 taon ang ninakaw mo. Ang kanyang galit ay humupa at ang naiwan ay isang malawak at malalim na sakit. 8 kaarawan, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon sa emosyon. 8 Pasko. Ang mga una nilang hakbang, ang mga una nilang salita, ang mga una nilang lagnat di. Napahinto siya, naalala ang nangyari kanina lang. Ninakaw mo yon sa akin, Liana. Pinagkaitan mo akong maging ama sa kanila. At pinagkaitan mo rin sila na magkaroon ng ama. Anong karapatan mong magdesisyon para sa aming lahat? Hindi na nakasagot si Liana. Ang katotohanan sa mga salita ni Marco ay tumama sa kanya ng buong bigat. Napayuko na lang ulit siya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang tigil na pag-iyak. Hindi na kaya ni Marco na manatili pa roon. Ang hangin ay masyadong mabigat. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw sa mga taon na nawala sa kanya. Tumalikod siya, ang kanyang puso ay parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Marco, saan ka pupunta? Humahabol na tanong ni Liana. Marco, mag-usap pa tayo, pakiusap. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad palabas ng pinto, palabas ng bahay, palabas ng buhay na dapat sana ay sa kanya. Iniwan niya si Liana na umiiyak sa gitna ng mga basag na piraso ng kanilang nakaraan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan.
Ang ulan ay muling lumakas, humahampas sa windshield na parang mga luhang hindi niya mailabas. Pinaandar niya ang makina at pinatakbo ang sasakyan ng walang patutunguhan, palayo sa bahay na iyon, palayo sa katotohanang sumasampal sa kanya. Ang daan sa kanyang harapan ay malabo dahil sa ulan at sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mga imahe ang mabilis na naglalaro sa kanyang isipan, ang tatlong magkakamukhang mukha, ang kanilang mga tawa, ang pagtatanong ni Luna, ang init ng lagnat ni Lara, ang tiwala sa mga mata ni Lucia at Luna nang magkwento siya. Mga anak niya. Mga anak niya. Mga anak niya. Hindi na niya nakayanan. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na kalsada sa tabi ng dagat. Napayukayok siya sa manibela. At doon, sa loob ng kanyang sasakyan, habang ang bagyo ay naggangalit sa labas, ang bagyo sa kanyang kalooban ay sa wakas sumabog. Sinuntok niya ng buong lakas ang manibela. Isang beses. Pangalawa. Pangatlo. Isang sigaw na puno ng galit, sakit at pagkalito ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. At pagkatapos, sa gitna ng kanyang pagkasira, isang bulong ang lumabas sa kanyang mga labi, isang pag-amin na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Mga anak ko ang umaga ay dumating ng walang anumang anunsyo. Tanging ang sinag ng araw na tumatago sa bintana ang nagsabi kay Liana na tapos na ang gabi ng bagyo. Ngunit para sa kanya, ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang nagsisimula. Hindi siya nakatulog. Paano siya makakatulog? Ang bawat sulok ng bahay ay isang paalala ng nangyari. Ang mga basag na tasa na nilinis niya sa dilim. Ang bakas ng mga paa ni Marco na papalayo. Ang kanyang mga akusasyon na tumatatak sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka, ninakaw mo sila sa akin. 8 taon ang ninakaw mo. Bumangon siya, ang katawan ay mabigat sa pagod at kalungkutan. Pumasok siya sa silid ng kanyang mga anak. Natutulog pa rin sila ng mahimbing, ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa kaguluhang bumabalot sa buhay ng kanilang ina. Si Lara, na masigla na ulit at hindi na nilalagnat. Si Lucia, na bahagyang nakanganga habang natutulog. At si Luna, na mahigpit na yakap ang kanyang unan. Sila ang dahilan ng lahat. Ang kanyang lakas at ang kanyang kahinaan. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha, hinahanap ang bakas ni Marco. At ngayon na alam na niya ang katotohanan, nakikita na niya ito. Ang hugis ng mga mata ni Lara ay kay Marco. Ang paraan ng pagngiti ni Lucia ay kay Marco. Ang maliliit na banta sa likod ng tainga ni Luna. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Tama si Marco. Pinagkaitan niya sila. Sa kanyang pag-aakalang pinoprotektahan niya ang pangarap nito, ang mga anak niya ang kanyang naisakripisyo. Ang araw na iyon ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nang buksan niya ang itamis ni Mama, ramdam niya agad ang pagbabago. Ang San Isidro ay isang maliit na bayan. Ang mga balita, totoo man o hindi, ay kumakalat ng mas mabilis pa kaysa sa apoy sa tuyong damo. Ang pagdating ng isang pilotong taga-Maynila, ang pagpunta nito sa bahay ni Liana, at ang biglaang pag-alis nito sa gitna ng bagyo, lahat ay naging paksa ng usap-usapan. Ang mga dating ngiti ng kanyang mga suki ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang kanilang mga bati ay may kasamang mga pabulong na tanong sa kanilang mga kasama pagtalikod niya. Siya ba yung piloto na sinasabi ni Aling Nena? Kawawa naman si Liana, binalikan tapos iniwan lang ulit. Narinig ko, siya raw ang ama ng mga batad. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang maging magalang. Pinilit niyang magpanggap na walang naririnig. Ngunit sa loob-loob niya, gusto na niyang isara ang tindahan, magkulong sa bahay, at takasan ang mapanghusgang mga mata ng mundo. Kinahapunan, habang sinusundo niya ang mga bata mula sa eskwelahan, naramdaman niya ulit ang mga tingin. Ngunit hindi lang iyon. May isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate ng eskwelahan. At sa loob nito, nakaupo ang isang lalaking nakasalamin, tahimik na pinagmamasdan ang mga batang nagsisilabasan. Si Marco. Nagkaroon ng panik sa kanyang dibdib. Akmang tatawagin na niya ang kanyang mga anak para magmadaling umuwi nang makita niya ang ginagawa ni Marco. Hindi ito bumaba. Hindi ito lumapit. Nananatili lang ito sa loob ng sasakyan, pinapanood ang mga anak nila mula sa malayo,
na parang isang magnanakaw na sumisilip sa isang buhay na hindi sa kanya. May isang bagay sa postura nito, isang halo ng lungkot at pananabik, na pumiga sa puso ni Liana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng ilang araw. Hindi na muling kumatok si Marco sa kanyang pinto. Hindi na ito nagtangkang kausapin siya. Ngunit palagi itong nandoon, isang anino sa malayo. Nakikita niya ito sa tapat ng eskwelahan. Minsan, nakikita niya itong nakatayo sa kabilang kalsada, pinapanood ang mga bata habang naglalaro sila sa parke. Bawat sulyap niya kay Marco ay isang halo ng inis at awa. Naiinis siya dahil sa ginagawa nitong pagpaparamdam na nagdudulot lang ng dagdag na usap-usapan sa bayan. Ngunit naawa siya dahil nakikita niya ang sakit sa mga mata nito, ang parehong sakit na nararamdaman niya tuwing gabi kapag mag-isa na lang siya. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nagpa siya si Liana na tapusin na ang lahat. Kailangan nilang mag-usap. Hindi sila maaaring magpatuloy ng ganito. Ngunit bago pa niya magawa ang unang hakbang, naunahan na siya nito. Pag-uwi nila, nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng pinto ng kanilang bahay. Hindi na ito nagtatago. Hindi na ito isang anino. Nakatayo ito roon, hindi na suot ang kanyang pilotong uniforme, kundi isang simpleng t-shirt at maong lang. Mukha itong pagod, ang mga mata ay may bakas ng mga gabing walang tulog, ngunit mayroon ding isang bagong determinasyon sa kanyang tindig. Napatigil si Liana at ang kanyang mga anak. Mama, si English Pilot, tuwang-tuwang sabi ni Lucia. Marco, sabi ni Liana, ang boses ay mahina ngunit matatag. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Marco. Sa halip, lumuhod ito para magpantay sa mga bata. Napaurong ng bahagya si Liana, handang protektahan ang kanyang mga anak. Tumingin si Marco sa kanilang tatlo, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat mukha. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hi, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Ako si Marco. Tila nawala ang hiya ng mga bata dahil sa malumanay na paglapit nito. Ako po si Lucia. Sila po ang mga kapatid ko, si Lara at si Luna. Ngumiti si Marco. Alam ko. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liana. Liana, pwede ba tayong mag-usap? Pakiusap. Nag-aalangan si Liana. Ngunit nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Tumango siya. Pinapasok niya ang mga bata sa loob para maglaro at naiwan silang dalawa sa labas. Pasensya na sa lahat, panimula ni Marco. Sa galit ko. Sa mga sinabi ko. Mali ako. Pero hindi ko na mababago ang nakaraan, Liana. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, ang mga mata nito ay puno ng emosyong hindi niya mabasa. Hindi ko mapapalitan ang 8 taon na nawala, pero hayaan mo akong bumawi sa mga susunod pa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liana, ang puso ay kumakaba. Gusto kong maging ama sa kanila, Liana, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi bilang isang anino sa malayo. Gusto kong makilala sila. At gusto kong makilala nila ako. Hayaan mo akong pumasok sa buhay nila. Kahit paunti-unti. Kahit anong paraan na payagan mo. Hindi nakasagot si Liana. Ito ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Ang pagpasok ni Marco ay mangangahulugan ng gulo ng pagbabago sa kanilang tahimik na buhay. Ngunit habang tinitingnan niya ang lalaki sa kanyang harapan, hindi na galit ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang ama na gustong makabawi sa kanyang mga anak. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang bagong, awkward na yugto. Pinayagan ni Liana si Marco na bisitahin ang mga bata, ngunit may mga patakaran. Sa labas lang ng bahay. 1 oras lang bawat araw. Laging nandyan siya para magbantay. Ang mga unang pagkikita ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit unti-unti natutunaw ang yelo. Nakita ni Liana kung paano maging matyaga si Marco. Tinuruan niya si Lucia kung paano magpalipad ng saranggola. Nakipaglaro siya ng bahay-bahayan kay Luna. Sinubukan niyang kausapin si Lara tungkol sa mga libro, kahit na madalas ay tango at iling lang ang sagot nito. Isang hapon, habang naglalaro sila sa bakuran, tinirintas ni Marco ang buhok ni Lucia. Ang kanyang malalaki at magagaspang na kamay ay halatang hindi sanay, ngunit puno ng pag-iingat. Ang resulta ay isang magulo at nakakatawang tirintas.
Papa Marco, ang pangit, tawang-tawang sabi ni Lucia. Papa Marco. Ang mga salitang iyon ay tumama sa pandinig ni Liana. Napatigil siya sa kanyang ginagawa sa loob ng kusina at sumilip sa bintana. Nakita niya si Marco na tumatawa kasama ni Lucia. Sa isang saglit, isang imahe ng isang buong pamilya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang masayang pamilya. Isang pamilyang hindi niya akalaing posible. Marahil may pag-asa pa. Marahil kaya nilang ayusin ito. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang panaderya. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Ito ay isang mamahaling itim na kotse, makintab at halatang hindi bagay sa simpleng kalsada ng San Isidro. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula rito, isang babae ang lumabas. Matangkad, balingkinitan, at suot ang isang damit na mas mahal pa yata sa buong laman ng kanyang tindahan. Ang kanyang mukha ay perpekto, na parang kinuha mula sa isang magazine. Ngunit ang kanyang ngiti, habang tinitingnan nito ang eksena sa bakuran, ay may bahid ng lamig. Nakita ni Liana na natigilan si Marco. Ang ngiti nito ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng gulat at kaba. Dahan-dahang naglakad palapit ang babae. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sementadong daan. Huminto ito sa harap nilang lahat, ang kanyang mga mata ay unang tumingin kay Marco, pagkatapos ay kay Liana, at sa huli, sa tatlong batang nagtataka. Well, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit may himig ng panunuya. Looks like I'm interrupting key very domestic scene. Naramdaman ni Liana ang pagbabago sa hangin. Ang masayang hapon ay biglang binalot ng isang hindi maipaliwanag na lamig. Tumayo si Marco, ang katawan niya ay biglang naging tensyado, na parang isang sundalong naghahanda sa isang laban. Cassandra, sabi ni Marco, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang babala. Anong ginagawa mo rito? Ang babae, si Cassandra, ay ngumiti ng mas malapad, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. What else? I came to get what's mine. Namiss na kita, Junai love. At mukhang masyado ka nang nag-i-enjoy sa iyong munting bakasyon. Ang salitang ki, if I love, ay parang isang dagang gumuhit sa tainga ni Liana. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng paliwanag, ngunit ang mga mata ni Marco ay nakapako kay Cassandra, puno ng galit at pag-aalala. Inilibot ni Cassandra ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang maliit na panaderya, ang simpleng bahay, at ang mga batang nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ang kanyang mga mata ay huminto kay Liana. Sinuri niya si Liana mula ulo hanggang paa, na may bahagyang pagtaas ng isang kilay, na para bang tinitingnan nito ang isang bagay na hindi kaaya-aya. So, sabi ni Cassandra, ang kanyang atensyon ay muling bumalik kay Marco, ngunit ang kanyang mga salita ay malinaw na para kay Liana. This is the past you needed to settle. How quaint. Hinawakan ni Cassandra ang braso ni Marco na para bang pag-aari niya ito. I'm sorry to cut this family reunion short, sabi niya, binibigyan ng diin ang salitang reunion. Mumiti siya kay Liana, isang ngiti na kasing talim ng kutsilyo. I'm Cassandra Villaroman. Business partner ni Marco at ang kanyang future wife. Future wife. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw-ngao sa isipan ni Liana na parang isang malakas na kulog. Napatingin siya kay Marco. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha nito, ang pagnanais nitong magpaliwanag. Sinubukan nitong alisin ang kamay ni Cassandra sa braso nito, ngunit mas lalo lang itong humigpit. Cass, this is not the time, maring sabi ni Marco. Oh, I think it's the perfect time, sagot ni Cassandra, ang kanyang boses ay naging mas matigas. Tumingin siya kay Liana. I'm sure you understand. A man like Marco has a bright future ahead of him. Hindi pwedeng may mga distractions. Ang tingin ni Cassandra ay bumaba sa tatlong bata, at ang salitang distractions ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng insulto. Bago pa man makasagot si Liana o makakilo si Marco, may isa pang sinabi si Cassandra, isang huling patama na idinisenyo para wasakin ang anumang pag-asa na nabubuo sa puso ni Liana. Tumingin ito kay Marco, ang kanyang boses ay naging mapagmahal na muli, ngunit malakas sapat para marinig ng lahat. Remember our agreement, Gina love. Don't make me remind you of the consequences. Isang halik ang idinampi nito sa pisngi ni Marco, isang halik na parang pag-angkin.
Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad pabalik sa kanyang mamahaling kotse na parang isang reyna na nag-iinspeksyon sa kanyang teritoryo. Naiwan silang tatlo sa katahimikan, ang hangin ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang masayang hapon ay naging isang bangungot. Tumingin si Liana kay Marco. Ang pag-asa na naramdaman niya kanina ay naglaho, napalitan ng isang pamilyar na sakit, ngunit ngayon ay mas malala pa. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan. May isang bagong, mas mapanganib na anino na bumabalot sa kanilang hinaharap. Anong kasunduan, Marco? Tanong ni Liana. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, puno ng takot sa sagot na maaari niyang marinig. Sino siya? Ang pag-alis ng itim na kotse ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan, na para bang sinipsip nito ang lahat ng tunog at saya mula sa hapon na iyon. Ang mga salita ni Cassandra, future wife, agreement, consequences, ay nanatiling nakalutang sa hangin, mga multong hindi makita ngunit ramdam na ramdam ang lamig. Anong kasunduan, Marco? Sino siya? Ang nanginginig na tanong ni Liana ay pumunit sa isipan ni Marco. Tumingin siya sa kanya. Ang pag-asang nagsisimula ng sumibol sa mga mata ni Liana kanina ay nalanta na, napalitan ng pamilyar na sakit, pagdududa, at isang bagong takot. Sa likod nito, ang tatlong bata ay nakatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito. Liana, pumasok muna tayo sa loob. Magpapaliwanag ako, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay desperado. Umiling si Liana. Dito. Ngayon na. Huminga ng malalim si Marco. Ito na. Ang sandaling kinatatakutan niya. Ang katotohanang mas malaki at mas komplikado